Ang bilis ng oras. Magluto na naman tayo. Ito ako ng kahit ako lang ang kumain. Wala sila. Wala ako ng isa. Chicken. Ay, ano? Slice. Gem. Sana magluto ng kasi makabukas, hindi ka kain dito kaya mga bata nag-aalangan ay na nag-isip ko yung malunggay ko baka nalutuin mo natin para hindi siya masayang.
gaya-gaya. Gaya-gaya daw ako. Eh, hindi ko naman sadya. Nakakita ako ng... Pero sabi ko nung gabi, sana all may makakain ng malunggay. Miss ko na kaso ang mahal. Kasi nung pumunta kami nung July 1, nung Monday, kasi nag-duty ako sa prayer station sa Central. Ang daming malunggay, pero ang mahal, 20. Kaya ang liit-liit, tapos ano pa, hindi na siya fresh. Hindi na nakita ko bagong kitas, bagong deliver, tapos 12 pa, 12 lang, wow lang. 12 siya, o diba, $8 ang binabawas. So, bumili na ako. Meron pa doon sa luyot, kaso wala, ano, tawag na. Wala man akong labong, dahil bumibili ako doon. Nung nasa Yearlong pa ako, sa Tinchuay, si ate. Shoutout pala kay ate Marlene. Sa kanya ako bumibili. Ayan, kay Marlene. Mga ano. Ayan. Malunggay. Ay, dito. Tawag dito. Ayan. Parang gusto ko talagang i-keep to for tomorrow. Dito sa lang to pa na pagkainan mo siya. Hindi ka dito magkaon-kaon tomorrow. Fresh na fresh siya. Sarap. Ang sarap-sarap. Alam talaga ni Lord kung ano yung nais natin. Hindi ko expect. Tapos nakita ko talaga na nanghihinayang ka pa sa 12. Pagka uuwi ako, madami ng ganito doon sa buwan namin. Tanim ng asawa ko guys, mahilig magtanim-tanim. May mga gulay kami na naman, malunggay, ano pa ba yung tanim niya? Gabi. Sarap dun yung laing. Sarap nito. At nagpapatuyo ako nito. Ito yung tsaa ko. Maano kasi ito, tawag dito, masustansya. Masustansya ang malunggay. Saya na wala sa mundo. Ibabalik ka. Siguradong naglalag ko ito. Kabisado yung kanta na. Sarap sana to. May munggo na. Naubos na yung munggo ko.
po Sunday manakong ko na may ampalaya ng anak ko. Yun ang na-miss ko na talaga yung gulay na ampalaya, yung dahon ng ampalaya. Masarap. Ampalaya. Ampalaya. Paborito kong gulay is ano, ito malunggay, gabi, tsaka pinaka-paborito ko yung puso ng saging. Kahit ihaw lang ito. Ang ginagawa namin noon, kasi nasa bundok kami, yung sardinas na may nilalagaan mo siya sa sa tubo, sa ano ba yan? Kasi Tagalog ng bamboo. Yung inaano namin. Pinasal sa ang sarap. Sarap. Sa probinsya, mabuhay ka na kung mag-iskarte ka lang. Kung ano ka na. Masipag ka lang. Dati sa Palok Tanay may kami. May mga saging sa ang asawa ko doon. Sa Kabila sa una namin tinirahan. Hanggang ngayon mayroon ka dyan sa sayang. Sa mga kaibigan ko dyan, sa mga suporta sa mga tindahan. Kasi siya ng kayo sa pagkatindahan masyadong kasi pagka Sunday, super busy na rin ako. From 7 o'clock to 6 o'clock ako sa church. Yung kami dyan. Hindi naman sa may break that time. So, practice. May parating kaming event this coming September. Para sa mga nandito sa, shout out po pala sa lahat ng mga nandito sa Hong Kong. My Godlywood self-help meeting kami this coming Sunday, 2 p.m. Shusha 1. Sa church na UCKG Health Center. Po tayo. Isa po yung sa mga tumulong sa akin paano ako paano ko na-overcome yung mga bilang babae guys, hindi lang po tayo, di ba? Alam lang natin ganito, pero marami po tayong natututunan sa Help Self Godlywood meeting. Po ay isa pong sa babae. Nanonood din kayo sa live ng Philippines sa every Sunday, babae sa babae. Marami din tayong mga kababaihan, marami tayong hindi alam sa ating sarili. But through the help of our Almighty God, magawa siya ng way upang makilala natin kung ano at kung sino tayo. Ako dati, wala akong tiwala. Alam mo yung very low self ako dati. Wala akong tiwala. Pero nung nandun ako, kilala ko ang UCKG Health Center. Marami akong natuto ako kung paano lumaban ng tama, paano ko gamitin ang aking matalinong pananampalataya. Kasi ako dati very emotional ako.
Yun na lang yung ano ko. Wala akong ginawa kundi ngot, ginawa kundi iyak, iyakin. But I overcome everything sa tulong ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ako dati wala akong sariling desisyon. Kung may plano pa ako sa buhay, although dinulong ko na sa Panginoon, pero alam mo yon, yung may doubt ka, kaya hindi mo nakikita yung kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay ko noon, kasi nagsabi na ako sa Kanya, alam mo yon, pero I need the approval of, kailangan mo pa kipa-approve. Ganun ako dati, yun po ako. But God grace talaga na ano po lahat yun. Ang Panginoon ay hindi niya tayo pinapabayaan. As long po na tanggapin natin siya na siya yung ating Diyos na tagapagligtas ng buhay natin at Panginoon nating lahat, hindi niya tayo pababayaan. Kaya hindi siya makagalaw sa buhay natin dahil yung hinaharangan natin siya. Kaya salamat sa Diyos sa lahat-lahat na bigyan ng gabay, lakas at patnubay sa buhay ko. Kasi dati ako sobrang tawag yan, bakit na lang ako lagi na lang umiiyak. Ay, hanap pala, tumatawag ang asawa ko. Yun lang po. God bless, keep safe.